Matinding ulan ang ibinuhos ng Tropical Storm Isang sa Maynila kahapon, kaya ilang major roads ang lumubog sa baha. Sa Negros Occidental, nabarahan na ang ilang creek, dahilan para mangamba ang mga residente malapit sa Bulkang Kanlaon. Narito ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Paulo Barcelon. Napakatinding baha ang inabot ng mga nasa lungsod ng Maynila kahapon. Paliwanag ng Manila DRRMO, umabot sa 92 millimeters ng ulan ang bumagsak sa Sampaloc at Tondo area sa Maynila sa kasagsagan ng Bagyong Isang, dahilan para bahain ang mga major roads sa lungsod gaya ng Calao at Taft Avenue. Yung mga pagbaha po na nai-record po kahapon ng umaga ay unang-una po dulot po ng volume po ng ulan na binuhos po sa western portion po ng Maynila. Kagaya rin po ng nabanggit ko kahapon, ang ulan po ay concentrated po sa western portion, which is District 5 and District 1. Dagdag pa ni Evangelista, sumabay ang high tide sa umaga sa dami ng ulan na siyang naging sanhi ng baha. Sa kabila nito, puno pa rin ng basura at putik ang tubig. Pero ayon sa MDRRMO, may kaunting paglinaw na sa tubig baha kumpara noong Hulyo na talagang maitim at madumi ang tubig. Epekto raw ito ng declogging operations at muling paggana ng pumping station sa Maynila na nauna nang ipinag-utos ni Manila Mayor Isko Moreno na kumpunihin. Sa kabila naman ng baha, iniulat ng abogado ang ilang panyero at panyera ng Public Attorney's Office Manila na nagtuloy-tuloy sa pagseserbisyo kahit bahana. Ang isa sa kanila, kinailangan pang isakay sa grocery cart makatawid lang sa baha. Habang poised naman sa pedicab ang isa pang attorney na pumasok pa rin sa trabaho sa kabila ng rumaragas ang tubig. Rumaragas ang lahar naman ng nagpapaalarma sa mga residente ng La Castellana sa Negros Occidental matapos ang bahang rumagasa sa Bagakay at Tamburong Creek sa bayan. Ayon sa La Castellana Incident Management Team, critical na ang lagay ng parehong creek dahil sa tindi ng silt sa mga ito at sakaling rumagasa ang mas matinding pagbaha, maaring masama nito ang mga malalaking tipak ng bato at debris mula sa Bulkang Kanlaon na maaring makadisgrasya sa mga residente sa lugar. Ayon kay Office of Civil Defense spokesperson Johnny Castillo, prioridad ngayon ng OCD Negros ang pag-clear sa mga nasabing creek sa sandaling gumanda ang panahon. This will take care of itong ating debris clearing and civil works cluster led by DPWH. Dagdag pa ni Castillo, patunay ang mga matitinding pag-ulan na kailangan ng mag-focus sa disaster mitigation at prevention ng mga lokal na pamahalaan at hindi lamang ang pagresponde sa mga sakuna o pamimigay ng relief at evacuation ang dapat tuunan ng pansin. Ang talagang kailangan nating isipin din na kailangan nating maghabol yung long-term solutions na dapat gawin natin in terms of flooding, especially dito sa Metro Manila. Kasi nga, tama ka, kumaga nagagawa na natin ang paraan, yung mga relief goods, yung evacuation at nakakapagbigay tayo ng abiso. Pero ang napakahalaga syempre na kailangan nga natin maghabol is our prevention and mitigation. At syempre kasama na dyan both structural and non-structural na mitigation programs, projects. Sa Ginobatan Albay naman, umabot sa 600 pamilya ang inilikas bunsod ng ulang dala ng Bagyong Isang. Ayon sa OCD Bicol Region, pinauwi na rin kalaunan ng mga bakwit matapos humupa ang ulan sa lugar at binigyan rin sila ng ayuda ng DSWD. Para sa Agenda Weekend, Paulo Barcelon, Billionaire News.